Sa mga kiliw kong sumusubaybay sa atin, magandang araw sa inyong lahat. Mapagpalang linggo. Ngayon ay nasa ikalabing-anim na tayo ng linggo sa karaniwang panahon. At napakaganda ng ating mga pagbasa na maganda rin pagnilayan natin ang mga mensaheng dala nito. Sa ngayong linggo, ang ating pagbasa, sa unang pagbasa ay ibigay sa atin ang pagninilay sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 23. At maririnig din natin ang napakagandang sulat ni San Pablo sa komunidad ng mga taga-Efeso na sa ating ikalawang pagbasa. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 18. At yung ating ebanghelyo naman ay kinuha sa pagbasa sa ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34. At ang sabi ng ating ebanghelyo ay ganito: Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umalis. Ano pat, hindi na namukhaang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong papuntahan nila ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating maikling pagninilay, bagamat ang ating ika-4 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay ang araw na inilaan ng simbahan upang ituon ng pansin ng bawat mananampalataya sa larawan na at titulo ni Jesus bilang mabuting pastol. Muling binigyan ng pansin at pinagnilayan ng simbahan ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon sa linggong ito. Sa ating ika-5 linggo, ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Si Kristo ay nilarawan dito na isang mabuting pastol. Batid nating ipinagsasanggalang at inilagaan ni Kristo ang kaniyang kawan. Ang bawat isa sa atin na bahagi ng kaniyang kawan sa mundo ay tunay niyang kinakalinga at iniibig. Ang bawat isa sa atin ay hindi niya pinabayaan. Ang pagiging mabuting pastol ni Jesus ay binibigyan ng pansin, gaya ng sinabi ko kanina, ng ating pagbasa sa linggong ito, sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Inilirawan ang kanyang habag at malasakit para sa mga tupa. Kaya nga sabi sa katapusan ng ebanghelyo, para silang mga tupa na walang pastol. Yan yung binigyang pansin ni San Mateo. Kaya doon makita natin na awang-awa si Jesus. Bagamat ang layunin ni Jesus at ang mga alagad ay magpahinga sa isang ilang na puok, hindi niya ipinagdamot ang kanyang habag at malasakit para sa mga tao. Kahit na binalak nilang magpahinga sa ilang na lugar na iyon, pinili pa rin na ipadama ni Jesus sa mga tao
ang kanyang habag, malasakit, at pagkalinga. Ramdam na ramdam ng mga tao ang habag ni Jesus. Ramdam na ramdam ng mga tao ang kanyang malasakit, ang kanyang pagkalinga. At ipinaramdam din ito ni Jesus, lalong-lalo na sa mga pumunta sa puok na iyon. Sabi sa wakas ng Ebanghelyo na tinuruan niya sila ng maraming bagay sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila. Pinaglingkuran ng Panginoong Hesus ang mga tao. Iyan ang isang tunay na pastol, handang maglingkod kahit anong oras. Hindi niya ipinagdamot ang oras o ang panahon ng kanyang kawan. Iyan si Jesus. Yan ang mabuting pastol. Hindi lamang sa Ebanghelyo itinalakay ang pagpapastol ng Panginoon. Kung mabasa natin ang ating unang pagbasa, tinalakay din ang pagiging mapagkalingang pastol ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos sa unang pagbasa na titipunin niya ang kanyang mga tupa na nangalat sa iba't ibang lugar dahil sa ginawang pagpapabaya sa kanila ng mga pinunong inatasang magpastol sa kanila. Kung ang Panginoong Diyos ay hindi nagbibigay pansin sa kalagayan ng mga tao, hindi niya gagawin yon. Ang Panginoong Diyos ay labis na nagagalit sa mga tao at sa mga pinunong nagpapabaya sa kaniyang kawan. Sa halip na kalingain ang mga tupa, naging pabaya ang mga nasabing pinuno. Hindi iyan ang gusto ng Panginoon. Ang tunay na mapagkalingang pastol ay ayong pinunong nagbibigay importansya sa kaniyang kawan. Nais ng Panginoon na maramdaman ng kaniyang kawan ang kaniyang habag at pagkalinga. Nais ng Panginoon na magsama-sama ang kaniyang mga tupa. Ito ang dahilan kung bakit siya pumarito sa sanlibutan. Sabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa sa linggong ito, na si Kristo ay naparito sa mundo upang ang mga tupa sa kanyang kawan ay magkabuklod-buklod. Pag-isahin. Dumating sa daigdig si Kristo upang pagkasunduin ang bawat isa sa atin na bumubuo sa kanyang kawan. Sa pamamagitan nito, ang kanyang kawan ay naging buo. Pinag-isa muli ni Kristo ang kanyang kawan. Isa lamang ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Upang ang kanyang habag, malasakit, at pagkalinga ay madama ng kanyang kawan. Tunay ang habag, malasakit, at pagkalinga ni Jesus ang mabuting pastol para sa kanyang kawan, para sa kanyang nilikha. Ayaw niyang may mapabayaan. Ayaw niyang may hindi makaramdam ng kanyang pagkalinga, ng kanyang habag, ng kanyang malasakit. Kaya kahit na hindi niya kinakailangang gawin ito, pumarito pa rin siya sa mundo upang tipunin at pag-isahin muli ang mga tupa sa kanyang kawan na nagkawatak-watak sa pamamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay. Mga kapatid, siguro sa ating mga karanasan, ano man ang estado natin sa buhay, siguro naranasan din natin na minsan bilang magulang, bilang kapatid, naging dahilan tayo ng hindi pagkakaunawaan sa ating pamilya.
Naging dahilan tayo ng pagiging pagkawatak-watak. Kung ikaw ay isamang magulang, siguro naranasan din yun. Yung parang hindi kayo nagkakaunawaan. Kaya malaking hamon ito sa atin. Ano man ang estado natin sa buhay, na sana maging instrumento din tayo ng pagiging habag, malasakit, at pag-ibig ng Diyos. Sana hindi tayo maging instrumento ng hindi pagkakaunawaan. Pagkos bilang binyagan, ang ating misyon ay mapagkaisa ang lahat. Ang misyon na iparamdam ang tunay na malasakit at habag ni Kristo sa bawat isa. Na sa ating kakayahan, tayo rin sana ay maging pastol. Hindi lang ordinaryong pastol, kundi isang mabuting pastol. Hindi lang sa ating pamilya, hindi kahit sa ating mumunting Kristiyanong kapitbahayan, sa ating komunidad, na sana maging mabuting pinuno tayo, mabuting ama, mabuting kapatid, mabuting ina, mabuting tiyahin, mabuting lula, lulo sa ating makakaya. Gaya ni Jesus. Siguro sa amin bilang pari, minsan naranasan mo rin yan, totoo. Bilang pari, minsan napapagod din tayo, napapagod din ako. Minsan, ang tawag sa paglilingkod, hindi natin maiwasan. Wala sa oras, may magkatok sa pintuan. Father, mayroong magkumpisal. Father, mayroong mag-anoint ng may sakit. Father, may gustong kumausap sa iyo. Sa totoo lang, minsan, naiinis din ako. Naiinis din ako kasi oras ng pahinga. Pero minsan, nakukonsensya din ako. Dahil, lalong-lalo na ngayon na nabasa ko ang ating ebanghelyo, ang ating mga pagbasa, parang ako mismo yung unang natamaan dito. No? Sa aking makakaya, sa aking kakayahan bilang pare, ginagawa ko rin ang aking tungkulin. Pero minsan hindi ko maiwasan, may kahinaan din ako. At hinahamon ako na sana magiging mabuting pastol ako sa aking mga sakop sa parokya. Siguro kayo din. At alam ko ginagawa nyo rin na magiging mabuti kayong pastol bilang ina, bilang ama, bilang kapatid. Sinasakripisyo nyo rin yung oras nyo na sana magpahinga kayo pero binibigyan yung pansin ang kahalagahan at pangangailangan ng inyong anak at ng inyong pamilya. Sa oras na ito, idalangin natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng lakas. Bigyan pa tayo ng mahabang pag-unawa, mahabang kaalaman upang sa ating limitasyon ay maging mabuting anak tayo, maging mabuting ina, maging mabuting ama, mabuting kapatid sa ating pamilya, mabuting kaibigan sa ating mga kaibigan, at mabuting tao sa komunidad. Sa panalangin ito, isama din natin, alalahanin din natin ang ating mga kapatid na medyo naligaw ng landas. Lalong-lalo na yung pamilya na nagkawatak-watak, yung mga magulang na naging irresponsable sa kanilang tungkulin bilang magulang, sa mga pamilya na sa dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay nagkawatak-watak din. Panalangin natin sila na maalala nila at mabigyan nilang pansin ang kanilang tungkulin sa kung ano man ang dahilan ng mga ito. Alam ko sa puso ko na kahit nangyari yon bilang tao, inaalala din nila ang kanilang kahapon, ang kanilang karanasan na hindi maganda. At idalangin natin sila. Panginoon ng sanlibutan, ang aming pastol, ang mabuting pastol, hinihingi namin na bigyan mo pa kami ng lakas ng loob, lalong-lalo na sa panahon ng aming kahinaan,
lalong-lalo na sa panahon na kami ay naging hindi tapat sa aming tungkulin bilang ama, bilang ina, bilang kapatid. At hindi namin nagampanan ng mabuti ang aming responsibilidad. Naway, mabigyan mo pa kami ng biyaya upang sa aming kakayahan ay maging mabuti rin kaming pastol gaya mo. Mabuting ama, mabuting ina, mabuting kapatid, mabuting tao sa aming pamilya at sa aming komunidad. Sa pagdiriwang ng banal na misang ito, sa mga pagbasa sa linggong ito, sa 16 na linggo sa karaniwang panahon, alam ko na hinahamon mo kaming lahat upang maging mabuting Kristiyano, upang maging mabuting tao sa aming kakayahan. Amen.